Superintendent, malinaw na po ba kung ano ang sanhi nitong sunog dyan sa Navotas landfill? And help us understand kasi kung di tayo nagkakamali, inactive na po ito, sarado na po ito, tama po ba? Tama po, ang base po sa ating nakalap na impormasyon, ang nasabing landfill ay non-operational since August of 2025. Ang report sa amin, pagtawag sa amin at pagresponde nung Friday night from the BFP ay na pag-alaman na ang sunog ay nagsimula sa bandang gitnang bahagi. Kaya hindi basta-basta talaga hindi talaga pwedeng basta-basta lapitan dahil po uneven nga yung area, wala siyang compact street patungo sa gitna. Kaya mabilis ang pagkalat ng sunog, pero ang dahilan po ay inaalam pa natin, ay after po ng puspusang operasyon sa pag-apula ng sunog ay saka tayo mag-conduct ng extensive investigation naman. Although nagkakalap na rin ng impormasyon, mga initial investigation ang ating investigador sa ground, pero ang ating priority as of now ay talagang doon pa sa firefighting operation. Again, wala namang mga struktura doon or mga bahay, wala namang madadamay. Kaya talagang nakatutok tayo doon sa pag-suppress ng fire para hindi na ito mag-emit ng usok na nakakaapekto rin. So yun po ang ginagawa natin. Ang cause po ay under investigation pa. Pero alam naman natin yung mga organic waste na yan, pag na-decompose na yan at hindi nga operational, ay nag-generate yan ng mga methane gas sa baba. Kaya very possible po ang halimbawa spontaneous combustion, o di kaya kahit yung mga dinidiscard ng yung mga butane na lighter pag na-expose ng matagal sa init, ay pwede rin yan na sumabog. So kung titingnan din natin ang sitwasyon ng nakaraang mga araw, ay wala tayong naulat na any ulan, at napakainit, for how many days na ay napakainit ng paligid. Kaya isa yun sa mga factor. Pero again, hindi pa siya conclusive ang dahilan ng sunog or cause. Ito po ay iimbestigahan pa ng inyong BFP po. Opo. Superintendent, hindi natin nire-rule out na dahil din sa tindi ng init ang dahilan, Pero sige, antabay po kami kung ano talaga ang dahilan kung bakit nagsimula po itong sunog dyan sa Navotas. Pero curious lang po ako, pagka po ba ganyang inactive na ang isang landfill at sarado na, paano po ba, may monitoring pa rin po ba dapat from the LGU and may pagkukulang po ba dun sa naging maintenance and post-closure measures nitong nagha-handle, nitong landfill na ito? On that matter, DJ Chacha, mas maganda siguro yung authority na lang, authorized na lang na unit ang dapat natin tanungin. Kasi on our end naman, ay sinisiguro lang natin na yung safety measures diyan ay ino-observe at kung talagang hindi naiwasan ay kami po ay handang nakaantabay palagi at handang lumisponde para sa anumang sakuna diyan o sunog halimbawa ng naidulot na yan. Yes po. Superintendent, so, either Navotas LGU or DENR po siguro will find time to reach out to them. Tapos po, Superintendent, kanina nabanggit nyo, there's no structure. Wala rin naman po mga residente dun sa area. Pero may mga staff po ba itong landfill? Accounted naman po ba silang lahat? Paano po yun? Or dahil inactive na, wala na talagang tao doon? Wala namang naulat na any casualty or fatality or injury. At kung may pasilidad man doon, I believe yun po ay for security purposes only. So again po, wala na ulat sa amin na any injury po. So at talagang ang base sa initial na investigasyon natin ay talagang non-operational po pag-respond ng ating mga responders. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa
Tatapad